Matapos makatanggap ng reklamo na may isang lalaki na binubugaw ang ilang minor de edad, kinasang entrapment operation ng mga pulis. Nasagip ang dalawang babaeng minor de edad habang inaresto ang umunibugaw. Pagdating sa police station, itinuro ng mga biktima ang suspect na nagbubugaw sa kanila. Kwento ng ina ng isang minor de edad, nadiskubre niyang inihikayat ng suspect ang kanyang anak na magtrabaho sa Pangasinan. Pinangakuan daw ito ng pera at photoshoot. Yung anak ko, naki-open dito sa cellphone ko. Tapos nakalimutan niya i-log out. Kaya nasundan ko lahat ng mga conversation. Tapos ang sabi ng bakla, dapat mag-invite pa yung anak ko ng iba pang mga bata. Pero hindi pala ito ang unang insidente. Pag-amin ng minor de edad, Nobyembre nitong nakaraang taon, ibinugaw siya sa ama ng suspect. Napag-alaman ng pulisya na ang modus ng suspect. Kupkupin ng mga bata at kapag nakuha ang loob, tuturo ang uminom. Ang mas nakababahala raw, pinapagamit ng marijuana ang mga biktima. Una, ini-engage siya sa inuman, nakikipag-inuman siya hanggang sa makuha niya yung loob. And then eventually, naibubugaw niya nga sa mga parokyano niya. Itinanggi ng suspect na binubugaw niya mga minor de edad. Pero umamin siya na humahanap ng magtatrabaho bilang GRO sa beer house. Awan ko po sa kanya kung ano problema sa akin. Wala naman po akong pinakitang pangit sa kanya, tapos sinisira niya po ako. Sabi po nila na gusto nila pumasok po sa Pangasinan, kaya sabi ko go lang. Bukod sa mga biktima, hindi rin namin ipinakita ang suspect. Alinsunod sa batas kaugnay ng human trafficking sa bansa. Muling paalala ng mga otoridad sa mga magulang. Hanggat maaari, bantayan yung mga anak nila na lalo't nagpapaalam na aalis, pupunta sa kaklase, pero mawawala ng ilang araw. Ang hindi natin alam, nai-involve na sa hindi magandang bagay. Tulad nga niyan na sila pang nagiging biktima mismo. James Agustin, GMA News.